Korupsyon. Ano nga ba ang korupsyon? May nagaganap bang ganito sa ating bansa? Masdan natin ang mga kulang-kulang at sira-sirang classroom, di matapos-tapos na pag-aayos ng mga kalsada, di pagbigay ng tamang sahod sa manggagawa, at di pag-unlad ng bansa. Sa mga napapansin natin sa ating bansa, ano nga ba ang tingin niyo sa korupsyon? Bilang isang guro, di ba, isipin mo, nakakainis kasi lalaki ng mga tax na binabayaran namin. Tapos, bibili ka dito, bibili ka doon, laki ng tax. Tapos, sweldo naming mga teacher, hindi naman ganun kataasan. Tapos, ang laki ng binabayaran, ang laki ng binabawasan doon sa aming sweldo para sa tax. Eh, dapat yung tax na pupunta sa ating mga bansa, sa bayan, pero napupunta sa mga kamay ng ating gobyerno. Yun lang po. Para sa akin, ng korupsyon, mga proyekto na hindi natatapos siya sa daanan, masagabal yan eh. Mahirap magbiyahe, lalo school service dala ko. Mga pagnanakaw ng mga politiko, yan. Puti na nga lang yung kinikita namin sa pang-araw-araw namin eh, nanakawin pa nila. Yung klaseng gobyerno ka meron tayo dito puro magnanakaw eh. Ano ba? Corruption, hindi yung parang isang ginagawa ng mga matataas na opisyalis kaya hindi nagiging maayos yung sistema ng paligid. Para sa akin, yung corruption, isa siyang salib kung bakit yung bansa natin lubog sa utang, mahirap. Para sa akin, ang corruption dito sa Pilipinas, grabe. Parang masalo. Yung mga kalsada ka, hindi pa rin gawa. Ang hirap kaya pumasok sa school. Taga-UP pa naman ako. Pati ba naman ng mga upuan? Grabe. Paano ngayon ako mag-aaral ng maayos? Pati ba naman yung tuition na taas? Wala tayong magagawa. Mga baboy talaga sila. Ang karanasan ng Pilipinas sa katiwalian at korupsyon ay bahagi na ng kasaysayan. Noong panahon ng Kastila, ginamit ang korupsyon upang pagtibayin ang kanyang kolonya. Kasama dito ang panunuhol, nepotismo at influence peddling. Noong panahon ng Amerikano, pinakakilala si Harry Stonehill na isang Amerikanong negosyante ng sigarilyo. Isinawalat ni Maynard Spillman ang hindi pagbayad ng buwis. Bago pa man malitis, ay napatapon siya at hindi na umusad ang kaso. Sa panahon naman ni Ferdinand Marcos, ipinatupad niya ang batas militar. Pinaboran niya ang pamilya at malapit na kaibigan. Dahil dito nagkaroon ng $25 billion utang panlabas na $8 billion na napunta sa korupsyon. Si Imelda ay nakasuhan pero hindi nalitis dahil walang testigo. Ayon kay Jaime Cardinal-Sin, noong panahon ni Marcos, katiwalian at korupsyon ang pinakamalaking suliranin. sa panunungkulan ni dating Pangulong Corazon Aquino, itinatag niya ang Presidential Commission on Good Government. Ika-6 Pilipinas sa ranggo na nagmula sa Transparency International at Political and Economic Risk Consultancy dahil sa magandang administrasyon ni Fidel Ramos. Hindi nagtagal ang administrasyon ni Joseph Estrada dahil sa kasong pandarambong at pagkuha ng porsyento sa weteng. Malili si Vice Gloria Arroyo pero naparantangan din ng katiwalian at pagtanggap ng suhol sa kasalukuyang siya ay naka-hospital arrest at nilitis. Si
Benigno Aquino ang pangkasalukuyang presidente. Pinigil niya ang paggamit ng wangwang ng mga politiko. Nasangkot siya sa pork barrel scam, ang pagnanakaw ng Priority Development Assistance Fund o PDAF.